Oh, banat! Papapasok lang na balita, tukoy na ng pulisya ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy sa loob Aha. ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ayan. Live mula sa Davao City. Nasa frontline ng balita ngayon si Bril Montalvo. Bril, anong latest dyan? Ayan na. Napakinggan nyo po mga kababayan, ibabalita po ni Bril Montago, no? Kung ano po ang latest doon sa Davao. Banat, sir! Jens, katatapos lang nga ng isinagawang press conference dito sa headquarters ng Police Regional Office 11 dito sa Davao City. Mismong si Chief PNP General Romel Marbela ang nanguna dito kasama si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Jens, kanina ay natalakay sa press con itong ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. At sabi nga ni General Marbil ay nandoon lang sa loob ng KOJC compound sa buhangin ang pastor at ang dagdag pa ni General Marbil na ang nasa underground facility ng compound lang ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanging problema lang ngayon ng otoridad ay kung nasaan ang entrance ng nasabing underground facility doon nga sa loob ng KOJC compound. At kanina din Ayan mga kababayan, malinaw ho ha? No, syempre hindi naman ho magsisinungaling ang ating mga kapulisan. Biruin nyo, no? Ilang oras na din sila dyan. Eh kapag kasi ho, mga kababayan, kaya gustong-gusto ng mga KOJ. Ay, may sagala na naman! May sagala na naman. Oh, ang dami, 8 million po yan. Kaya po gustong-gusto ng KOJC na umalis na po yung mga kapulisan, mga kababayan, eh para makapag-ano sila. Siyempre, makapag-refresh. Pag alis nila dyan, ilabas na natin dito si Kibuloy. Wala na mangyayari. No? Masusukol na tayo. Eh kaso ho, hindi po binibitawan ng ating mga kapulisan. Di ho ba mga kababayan? Oh, hindi ho binibitawan ng ating mga kapulisan. Kaya tuloy ang ligaya ng mamamayang Pilipino na ma-serve ang warrant of arrest dito kay Kibuloy. Oh. Tukoy na ho eh. No? Problema lang ho, kaya nasabi nilang oras na lang ito. Ilang oras na lang ang hihintayin at mapapasakamay na si Kibuloy sa kamay ng batas. Hahagilapin na lang po kung saan yung entrance nung bunker na yon. Aba, may bunker si Kibuloy ha. Mga bossing, ang bunker po hindi basta-basta ang presyo. Tingin ko po talagang pinaghandaan ni Apollo Kibuloy itong pag-aresto sa kanya. Matagal din hong gawin yan. Ano? At nasa ilalim ng lupa. Oh. Sisiguraduhin niya na dapat walang tagas yung bunker, na dapat may lalabasan ng hininga ni Kibuloy. Yung bunker, lahat po yan. Mahal po, mga kababayan. Kaso, lugi kay General Torres si Kibuloy. Merong heartbeat detector. Pinagtatawanan ho nila, mga kababayan. Kesyo daw po heartbeat ng si Bato de la Rosa ang nagsabi nun, di ba? Ano sabi? Heartbeat yata ng daga o kung heartbeat ng kung ano? Di ho ba? Pero mga kababayan, dapat ho, ito ha, seryoso tayo dito. Yung mga nakikita natin, kabado na din yan, no? Yung mga tao, lalo na yung mga principal dyan, yung mga malalaking tao dyan, kagaya nila Atty. Torion, kabado na din ho yan, mga kababayan. Bakit ho? O, bakit? O, di ba pinipigilan nila, no? Ang mga kapulisan. Kung sino-sino man, yung mga kakilala dyan, na kilalang tao dyan sa KOJC, pero wala akong kilala dyan, si Kibuloy lang. Ano? O, yung sila Katiil, o yun yung mga nababanggit. Kabado na yung mga yan. Bakit ho, mga kababayan? Dahil pag natunton si Kibuloy dyan sa loob ng KOJC na yan, pati ho sila pwedeng kasuhan. Pati ho yung si Torion pwedeng kasuhan, mga kababayan. Oh. 'Di ba paulit-ulit sila ano sinasabi nila? Wala si Kibuloy dito, wala si Kibuloy dito. Oh, wala naman yung tao dito. So sila yung humaharang sa harapan ho, mga kababayan.
pinipigilan nilang mahuli si Kibuloy, tapos biglang bumulaga. Ayun, nandun pala sa loob. Obstruction of justice. Ano pa? Harboring a fugitive. Dahil alam nila eh. At ginagawan nila ng paraan para hindi mahuli. Kaya maliwanag sa sikat po ng araw, mga kababayan, pag natunton sa loob si Kibuloy, nagtagumpay ang ating kapulisan, no? Na makita si Kibuloy, lahat po yan posibleng kasuhan, mga kababayan. Supporter ng Pugante. 'Di ba? Sabi ni Rego, yung beep na nakakalungkot, ano? Mismong vice presidente natin. Pagpaumanhin nyo na po kung bakit inendorso ko sa inyo ang ating presidente. Hindi pa nga lumulutang ang presidente dyan, Mismong ang taong bayan alam kung ano ang nangyayari, kung bakit pinapakuha si Kibuloy. Glorified na si Pastor, di daw madadakip, anak ng Diyos. Sabi ni Maria Organic Vlog. Ewan ko dyan kay Pastor. Mga bossing, maniwala ho kayo sa akin. May kalalagyan din yung mga yan. Ano? May kalalagyan din yung mga yan pag nakita sa loob si Kibuloy. Ba't di nababasa mga comment ko? Sabi ni Marky, hulihin na si Manyakol. Yan, nabasa na natin. Sabi ni Randy Katao, naku, galit sa atin si Randy Katao. Baka isa siya doon sa pwedeng kasuhan. No? Randy, nandiyan ka ba? Nandiyan ka sa dito sa rally na to? Pag nandiyan ka, pwede kang kasuhan din, Randy. Harboring a fugitive. 'Di ba? Nagagalit si Randy. Mahuhuli na si Kibuloy. Randy, ano nangyari do sa ninyo? Dito sa Mimol Mawar ninyo? Bakit na maanga? May hindi umabot Aminyola. May Aminyola yan? Bakit nandyan na lang? Kasi nga po, distraction. Kailangan nilang i-distract yung ating mga kapulisan dahil malapit na pong makuha si Kibuloy. Ituloy natin yung balita para mas lalong uminit ang ulo ni Randy. Hoy Randy, sabi nung KOJC kami hindi kami ganong naniniwala na Menategi. No, wala namang pangalan, wala namang mukhang ipakita. Sabi Menategi na daw po. Kaya ikaw, Randy, uminom ka ng tubig dyan. Itong mga susunod na ipapakita natin balita, mas lalong iinit ang ulo mo, Randy. Diba? Hindi na nag-comment si Randy, natakot yata na makasuhan. Hindi na nag-comment. Randy, nasan ka na? Wala na si Randy. Siguro napaisip, oo nga, Nandito ako sa rally. Yung maikling rally na sabi ni Madam kanina. Wala pang 5 minutes, tapos na yung end. Yung dulo, tapos na, nakita na sa camera yung dulo. Randy, panood din mo, ay natalakay sa press conference itong ang nangyayaring human trafficking sa loob mismo ng KOJC compound. Kasi nga, kaninang madaling araw ay dalawang mga biktima umano ng human trafficking ang kanilang mga kapamilya ay pumunta sa police station dito sa Davao City Police Office upang magreklamo kasi nga ang kanilang pamilya ay nandoon nga sa loob ng KOJC compound. At sabi nga ay itong kanilang mga kapamilya ay gusto na nilang umuwi. Yung isang biktima is 21 years old na taga Samar at isang ina, itong 52 years old na taga Midsayap, North Cotabato, at dumulog dito ang kanilang kapamilya nga dito sa police station sa Davao City para kunin ang kanilang kaanak doon sa loob ng KOJC. At biruin nyo mga kababayan, hindi pa nga nasasagot ni Kibuloy yung mga kaso sa kanya, eto madadagdagan pa yung kaso, Bakit ayaw niyong payagan lumabas? Ano ang meron? Kung wala na pagod na, ayaw na sumuporta sa inyo. Bakit kailangan nyo ikulong dyan sa loob? Lalo lang po tumitibay mga kababayan,
yung human trafficking. Oh, sabi ni ano kanina, sabi, Boss Mark, basahin mo naman ang aking comment. Nasaan ba yun? Nawala eh. Ang bilis eh. Mabilis po kasi mga bossing yung comment section. Kaya hindi ko nababasa yung iba. Biruin nyo, dagdag kaso na naman to kay Kibuloy, human trafficking. Kaibigan TV, tinatawanan na ni Pacquiao. Ayan, diba? Tuloy. Tagumpay namang nakuha nitong kanilang mga kaanak, itong 21 years old na lalaki at itong 52 years old na babae doon sa KOJC compound. At ngayon ay ayon sa otoridad ay posibleng madagdagan pa umano ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. At dagdag na rin ni General Torre ay anytime ay matutunton at makukuha na nila itong puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Yan muna ang news mula dito sa Davao City. Narinig nyo? Sabi niya, pugante daw si Kibuloy. Nako, ayaw na ayaw marinig ng mga DDS yan. No? Ayaw na ayaw marinig ng mga DDS yan dahil po ang mga DDS nagpauto kay Torion. Si Torion na attorney ni Kibuloy, na ang sabi, hindi daw po pugante si Kibuloy. Not available lang daw po. No? May nananawagan dito, may nagsasabi dito, Kelly Lloyd B.A.Har. The next people power will happen here in Davao City. Davao City is the new EDSA. Ito yan! Nimol Mawa? Dami Sabi nga 'di ba sabi sa comment section kanina, wala pang 5 minuto yung video tapos na yung Mimol Mawe. Yan na ba yun? Yan na yung 8 million nyo? Pag sinabing EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, dyan sa Maynila, paano naging EDSA ang Davao City? Ewan ko, ba't nilipat dyan yung people power ninyo? Bakit biglang nandyan? Kasi nga dahil malapit nang masukol si Kibuloy. No? Malapit nang makuha si Kibuloy. Kaya kailangan nila ng distraction. Kailangan ang atensyon, no? Kailangan ang atensyon ng ating mga kapulisan ay lumipat doon sa Mimol Mawar nila. Na merong 800 daw po, sabi ni kaibigang ballpoint man. 2.0. Maniwala ka niya, 8 milyon yan. Diyan kanina nagsisisigaw yung mga banateros. Sabi nung isang banateros, ewan ko ba kung ano pinagsisisigaw na. Buong Pilipinas na daw po. Persona non grata na daw si General Torre. Baka dyan lang sa street ng KOJC. Dyan lang persona non grata sa loob ng 30 hectares ni Kibuloy. Ang sigaw po ng si Kel Lloyds, B.A.Har. Sir Mark, proud ka camping here, pero mas gusto ko si BBM kaysa sa mga Duterte. Kaya paano sinasabi? Oo nga. No. Paano nga naman sinasabi? Ewan ko dyan. Hayaan na natin yan, Kelly Lloyd. Yang mga yan, ewan ko ba, may hina ang kukote. Sabi, si General Torre ay persona non grata na. Baka sa street ng KOJC baka doon sa loob ng 30 hectares ni Kibuloy. Pero mga kababayan, paano nilang masasabi na persona non grata sa buong Pilipinas? Si General Torre. Samantalang nakikita natin, no? Ang resback ng taong bayan kay General Torre, mga kababayan. Saludo ang taong bayan sa ginagawa nito. Kita ng taong bayan kung gaano pagod na si Torre pero hindi pa din humihinto para lang ma-serve, no? Ang warrant of arrest ni Kibuloy. Biruin nyo yun. Tapos sasabihin nyo, persona non grata ka na dito. Persona non grata ka na, Torre. Sa buong Pilipinas daw Baka dyan sa street nga ni Kibuloy. Dyan sa loob ng KOJC. Huwag nyo nga pinaglililan lang ang taong bayan. Dito pa lang sa sinabi ninyo, nung babae, ewan ko kung sino yung babae na yun. 8 milyon daw! Tapos na po.
Pero mo, wala pa yatang 10 segundo yung pag-play ko ng video, oh. Oh. Tapos na eh. Ayun na, ang dulo. Nandun na, oh. Dahil syempre, dumating na sa dulo yung camera, balik na po. And miski po yan, oh. Kada siguro, kada bloke ho niyan, walang 20 katao eh. Oh. Sabi ni Robert Rial, paikutan nila ang pader, baka may exit doon. Ulitin ko mga kababayan na ang sabi po ng PNP, mga bossing, sabi ng PNP, malapit na. Oras na lang ang hinihintay. Tukoy na kung nasaan. Oh. Hinahanap na lang namin ng entrance. Ayan ang maganda. Naku po mga bossing, Chief Amo Sir, ano po? Oh, yan pa, isa pang pagkakamali, isa pang pagpapakalat ng mga peking balita. Sabi ni Kiel, oh, pinapakalat po ng mga DDS na 5 daw po ang tegi. Pero ang totoo niyan, isa ang nategi, inatake sa puso. Ibinibintang sa mga kapulisan. Malapit na yan si Kibuloy. Kaya nga ho mga kababayan, pagising nyo ho sa umaga, bandang 9:00 ng umaga, nako, baka maging maganda ho ang gising ninyo. No? Maririnig nyo sa mga balita, Kibuloy, captured. Huli na si Kibuloy. Magwawala po ang SMNI niyan. No? Sila Badoy, sila Eric, yung sila Trixie. Naku, magwawala ho yan mga kababayan. Muli po, mga kababayan, mga boss, Chief Amo Sir, tapos na po ang sagala. Ayan na po, ang kabuuan ng sagala. 15 segundo. Okay? Matulog na tayo. 'Di ba? 2:35 na ng madaling araw diyan sa Pilipinas. Matulog na tayo. Pero wag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa ating channel. Muli po, Ma'am Michelle Redon, salamat po sa inyong super sticker. Paalam po hanggang sa muli.